Guys, nasubukan nyo na bang mag-apply ng SSID ngayon? Yung bago, no? Yung bagong SSID. Wala na yung mga capture-capture na yan, guys. Wala na yan. High-tech na masyado, guys. Ang ginagamit nila ngayon ay Discartec. Ano ba to? No? So, ituturo ko sa inyo dahil ka-apply ko lang. Hirap na hirap din ako. Para pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. Ako po ay nagbabahagi ng mga idea regarding sa pag-security guard dahil ako ay dating officer ng security guard. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay iba. Paano mag-apply ng online ng SSID, no? Kasi dati, pag naalala nyo, pag nag-apply ka ng SSID, ay pupunta kayo sa SS, pipila kayo, ang haba ng pila, may picture-picture pa na nalaman, ang daming pahaba ng pila talaga, ang hirap. But ngayon, pinadali, online na siya. Kaso lang, alam naman yung online, pag hindi nyo kabisado, nanganganga tayo, no? Tulad din nangyari sa akin. So, para hindi mangyayari sa inyo, ang nangyari sa akin, napabalik-balik ako sa bangko, SS, pati yung mga taong tinatanungan ko doon, hindi alam. Pati yung bangko, tinanungan ko, hindi alam kung paano mag-apply nun. Basta sabi, panoorin na lang yun sa YouTube, sir, kasi may nagtuturo. So ako, pwede ako magdagdag ng kaalaman din. Kasi yung ibang nagtuturo dun sa YouTube, parang kwan din eh. Nalilito din ako. So try kong ipaliwanag sa inyo ngayon. Pero wala akong gamit na ibang cellphone. Isa lang cellphone ko eh. Tinatry ko, pero bahala na kung ano yung kuhan. So, ngayon, ano ba ang ginagamit ngayon? Discartec. Ayan. Discartec, no? Affiliated yan sa RCBC Bank. Okay? So, ngayon, paano ba mag-apply? No? Paano ba mag-apply? Guys, mag-uusap tayo sa Discartec, ha? Ngayon, ibibigay ko lang sa inyo yung yung paano magpunta ng portal sa SSS. Pupunta muna kayo sa portal sa SSS. Ano ba yung portal? Yung ginagamit ng SSS na website ba? SSS portal. Bubuksan nyo yung sarili nyong account. No, sarili nyong account sa portal. Kasi kayo lang po ang makakapagbukas nun at hindi ako pwedeng magbukas nun. So, alamin na lang ninyo kung ano yung account nyo sa SSS portal. Pag nakabuksan nyo ng SSS portal, guys, may nakalagay doon My Card. So, My Card, pipindutin nyo yung My Card na yon at parang may mga kuwan kayo doon, tanong doon, basta ang lalabas doon ay transaction number mo. Tandaan nyo yun guys, kasi kailangan yun sa Discartec eh. So, kung hindi nyo kabisado, yung SSS, alam na alam yan, no? Pero kasi yung sa SSS, pagdating sa Discartec, hindi nila alam. Maraming hindi alam kasi bago pa lang in-apply to. Bago pa lang nila in-implement yung Discartec ba. So yung kailangan nyo ng transaction number doon sa may card doon sa portal, no? So tabi na natin yon, may transaction ka na sa portal. Ngayon, paano na mag-apply sa Discartec, no? Kala ko naman kasi pagpunta sa bangko, alam din ng bangko, hindi nila alam. Magre-release din sila. So yung iba, mali-mali yung tinuturo sa akin. Kaya nandito ako para sa inyo, no? So, kailangan unahin mo, mag-download ka sa Play Store mo ng Discartec. Ayan, Discartec. Ayan, Discartec. Pag na-download mo na yon, na-download mo na. Bubuksan mo siya. Doon, maggagawa ka ng my account. Sarili mo ba? Sarili mo account. So, doon pag pinindot mo na yon, sariling account, doon sa may account na doon sa Discartec, magtatanong siya ng mga impormasyon mo. Pero hindi ka basta-basta manghula doon kasi yung impormasyon nilalagay mo doon sa Discartec, yung mga pangalan mo, address mo, at yung cellphone number na nireport mo sa SS. Pag mali yung ibibigay mo, hindi magbe-verify ang account mo. Okay, ha? Tandaan nyo to. At kailangan, kung meron kayong ID na national ID, o kaya dati mong SS, kasi ako nag-apply ako dahil nawala yung SS ko. Pero may luma akong SS. Mas mabilis
ang pag nagamit mo yung ID na kuha yung ID na meron ka. Kasi tulad ng misis ko, nagpalit din siya ng ID kasi nga yung apelido ay mali. Kasi walang enye yung dilapenya niya eh. Walang enye. So, pinalitan namin ng may enye. Driver license guys, pwede din. Passport. Magpipicture ka doon sa mismong cellphone na ginamit mo. Gagamitin mo yung cellphone na nakalagay doon, captured ID. No? ID ay capture niya yun. Tapos pagkatapos noon, magka-capture ka rin sa mukha mo. So yung mukha mo, hindi pwede na ganun yung buhok mo. Ganun lang, maliwanag, ganon. Tapos isakto mo lang sa picture. Ngayon, sa akin, umabot ako ng 3 araw, guys. Hindi na verified yung account ko sa Discarte. Kasi bakit? Kasi, yung tinanong kasi, may tanong kasi doon na anong pinagkakitaan ko kasi ang kuan ko kasi ang category ko is voluntary. So anong pinagkakitaan ko? Nagsabi ako business. Tapos-tutol tayo kasi nasa munting business din ako eh. Anyway, saan na ba tayo? Doon sa business, no? So nakalagay kasi doon SS number ng business. Akala ko sa akin. Tapos, TIN number. Akala ko rin sa akin. So, nilagay ko. Pero nakalagay din, optional. Pwedeng hindi, pwedeng lagyan. Siya ako naman nagmamagaling, nilagyan ko. Hindi na verified siya, guys. Nagsasabi siya nga. So, ngayon, paulit-ulit ako. Tapos, bakit ganito to? Yung misis ko na-verified na ako, hindi. Ilang araw na ako, hindi. Kasi 24 hours bago ma-verified yung inyong Discarte na account, no? So ito guys, nasa kontay guys yung mga pinipirmahan, hindi basta-basta maglalagay ng impormasyon na wala sa SS tulad ng cellphone number. Kung wala sa, kunwari may nireport ka ng SS, cellphone number mo sa SS, kung ibang cellphone number ang gagamitin, hindi rin magbi-verified. Kailangan tugma, no? Tugma ka. So doon tayo sa business ko, no, na kamali ako, no. So hindi na verified. Yung pala dapat pala yung TIN number, kung mayroong TIN number ang ang business mo. SS number, may business number kasi ng SS number eh. Naintindihan niyo ba guys? Pag may business kayo, mag-a-apply kayo ng business SS number. Sa akin nilagay ko personal number ko. Kaya hindi na verified. Kaya mag-ingat kayo dun sa pag-kuan nyo ha. Pag-apply nyo ng account sa Discarte, no? So ngayon, na binura ko yung kuan na yun, tapos apply ako ulit not verified ulit. Sumasakit na yung ulo ko, sabi ko ano ba naman to. So binuksan ko ulit. Pag binuksan mo yung parang logo ng Discarte, ayan ang logo niya, ayan ang logo niya. Pag binuksan mo yan, maglalagay sa tara kuan, kumbaga mag-apply ka ulit na account mo. So, pipindutin mo lang yun. Lalabas na yung medyo mga mali-mali mo. Tulad ng, yung sa akin kasi, yung pangalan ko pala, ay yung Dilapenya ko, walang enyi. Nakalagay lang Pina. Dapat may enyi. So, kinurik ko yun. Pagka-correct, yun na. Nag-pop up na siya na hintayin daw yung 24 oras for verification. Hindi lang siya umabot ng 24, nagsabi na activate yung tinatawag na account sa Discarte. O, ito na. So, pag bukas ko, para siyang GCash din. Ayan o, yung parang, ngayon, lalagyan mo ng pera yan. Lalagyan mo ng pera yan kasi magbabayad ka sa ID mo 200. Pwede mo rin lagyan ng 1,000 yan. Kasi para siyang GCash nga eh. So, ang tanong ko na naman ngayon, paano ko lalagyan yan? Hindi ko alam, sabi ko. Pumunta na naman ako sa SS, hindi din nila alam. Punta daw ako sa bangko. So, ito na guys. Bubuksan mo pala yung GCash mo. Pag binuksan mo yung GCash mo, yan, kunwari, GCash ko, ayan. Pupunta ka sa transfer, ayan. Pag pinindot mo yung transfer, lalabas yung local, international. Pipindot mo yung local. Pag pindot ng local, ito ang lalabas. I-scroll down mo yan, hanapin mo yung RCBC Discarte. Pipindutin mo yan, pagkatapos, lalagay ka ng halaga, 200.
Tapos tatanungin ka anong account ng pangalan ng Discarte. So pangalan mo. Ngayon, kung tanong mo yung account number, pupunta ka sa Discarte. Pagdating mo sa Discarte, pipindutin mo lang yung yan, yung parang tao, yung tao na parang drawing. Pag pindot mo yan, lalabas yung account number mo. Ayan. Ikukuhan ko sa'yo, ayan. Pagkatambos, okay na, pipay mo siya, okay na siya, papasok na yung 200 doon sa Discarte, no? So, mayroon ka ng 200, hindi pa tapos yun. Nilagyan mo lang ng pera ang Discarte mo. Hindi pa tapos yun. So, pag mayroon ng Discarte, may pera ng Discarte 200, may charge pala yun na 15 pesos, ano? So, galing sa ang mahal, ang charge ang mahal galing sa Chikas to Discarte, ang mahal ng nila yung, para kasi bangko yan, kasi bangko kasi yung Discarte, no? Para ka magta-transfer ng bangko ba, ng pera to the bank. So, 15 pesos bawat transaction in local. So, yan na. Pagkatapos, bubuksan mo ulit yung iyong Discarte, lalabas ngayon yung apply ng ID. Tapos, pipindutin mo yan. Pagkatapos pindutin, at yun na nga, nandun na yung mga tatanungan nila, yung account mo, yung mga account, basta pag paminindot mo yan, magkukuha na siya magtatanong na siya ng tinatawag na mga bayad. So, ikukuhan mo lang. Nandun na yan guys kasi hindi ko lang hindi ko lang ma-recall na pagkuhan. Basta pagkakuhan, pagkatapos mong lagyan ng magbabayad ng parang ID, pipindot ka nun, babayad ng ID, maglalabas siya ng ganun, ayan your payment is successfully, ayan. Tapos pag sinabi, di ba nakalagay dyan, ayan tingnan ng yung ID. Pag tingnan yung ID, pipindutin mo yan, lalabas na yan, ayan na hintayin mo lang na ma-pick up sa RCBC kung saan ka malapit. Kasi ako, Lagro ang nilagay ko. Kasi yun ang credited credited, Lagro. Kwan pala, tatanungin ka nga pala doon sa pag nag-apply ka ng ID kung ano ang place na kukuhaan mo. Pag pinindot mo ni ID, yung apply ka ng ID, tatanungin ka kung saan malapit ka kukunin mo yung ID mo. So, ako, tinype ko Quezon City, mali. Walang lumabas. Sa bakit na may ulo ko. Itatype mo pala Metro Manila. Pagkatapos ng Metro Manila, sa baba, branch. Doon sa branch, doon nalalabas yung Quezon City, mga Muntinlupa. Hindi pala yung dito sa taas, magtatanong ko anong saang area. Kunwari, Bohol. Tigil talaga ako kasi may bumibili din. Anyway guys, pag natapos mo na yun guys, okay na yung kunwari Bohol, Bohol siya. Tapos pag Bohol, pinindot mo yung Bohol, lalabas lahat ng branch dito sa baba. Anong branch? Kunwari, RCBC Bohol, Talibon. May Talibon doon. Tapos yun, pag pindot mo yun, doon na magsasabi na okay, nakaprocess na ang iyong ID at hintayin na lang na ang RCBC na ang magchat-chat sa atin, magte-text na handa na ang iyong ID para kunin at kumakain ng 1 month. 1 month or pinakamabilis 3 weeks, no? So, para saan ba yung ID na yun? Bakit RCBC na yung mahawak nun? Papaliwanag ko lang, ha? Kasi yun ay pwede mo lang gamitin kung kunwari magkaroon ka ng sickness notification, di ba? May perang papasok yung SS. Doon papasok sa mismong Discarte mo na yung ticket, yung ID mo. Kasi parang ATM siya, pero sa RCBC siya, kaya papasok na siya doon. Yung may account ka na sa RCBC, no? May account ka na. So, yung account number mo doon sa Discarte, yung tinuro ko, ayan, yung yan. Tapos, makukuha mo na yung kwan. Hindi ko napipindutin kasi malalaman nyo yung account number ko, no? So, yun lang yung guys. Ang mahirap at hindi lahat nakakaalam. Pero yung card na yun guys, pag nakuha mo na yun, pag nag-pension ka, nanganak ka, hindi ka na, dati kasi pupunta ka sa SS, magtatanong ka kung may cheque ka ba,
Yung sickness mo, magtatanong ka, may check, hindi. Ngayon, automatic na papasok doon sa card mo sa discarded na RCBC, no? So, I hope na maliwanag. Alam ko, malabo eh. Pero kasi hindi actually. Kasi yung ibang nagtuturo sa YouTube, actually, ito, pindutin. Hindi ko magawa. Wala akong ibang cellphone number eh. Basta tayo, nakatulong na lang konti, no? So, yun lang guys, no? Kita-kita na lang tayo sa next video guys. Bye-bye! Thank you for watching.